So far, based on our assessment, sa video lang po, makikita natin na may possible na violation po pagdating po sa yung conduct po ng security guard, yung decorum in the performance ng kanyang duty. So may mga violation po yan, violation po sa kanyang ethical standards, violation sa kanyang professional security creed, and other, titingnan po natin kung may violation ng special laws at pwede pong madagdag yon sa kanyang administrative complaint dito sa SOSHA. Sa viral video na ito, makikita ang ginawang pagtataboy at paghablot ng security guard sa sampagitang tinda ng batang naka-uniforme ng estudyante sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Pasimple pang sinipa ng guard ang sampagita vendor habang umiiyak na ang bata. Ang insidenteng ito hindi pinalampas ng Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSHA. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudy San Gultiano, nagsasagawa na ang SOSHA ng motu proprio investigation para sa administrative complaint laban sa security guard. Sakaling mapatunayang nagkamali ang gwardya, maaaring matanggalan ito ng lisensya at hindi na makapagtrabaho bilang security guard. Considering na medyo marami pong possible na ma-file na cases, maaari pong ma-aggravate ito, maaari pong ma-impose siya ng penalty na suspension and pwede rin po cancellation and revocation ng kanyang lisensya. Inaalam na din ng SOSHA kung may pananagutan ang Red Eye 2 Security Agency sa naging asal ng security guard. Kasama po sa ipapatawag natin ang security agency kasi po isa po sa ating action taken would be to invite the security agency. At the same time po, yung mga training agency nito kasi para alamin natin kung talagang nadi-deliver or nare-relay yung dapat na matutunan ng mga security guards because that's basic sa mga security guard na i-practice nila yung proper decorum, comply with the ethical standard ng PSPs. Sinikap namin na makuna ng pahayag ang Red Eye 2 Security Agency sa isyong ito, ngunit walang sumasagot sa mga numerong nakalagay sa kanilang social media account. Ngunit sa isang pahayag, humingi na ito ng paumanhin sa ginawa ng kanilang gwardya at nangakong paaalalahanan ang kanilang mga tauhan na maging profesional sa lahat ng oras. Ang SM Mall, naglabas na din ang pahayag na inalis na ang security guard sa pwesto at hindi na rin ito maaaring magtrabaho sa lahat ng SM Mall sa bansa. Sinabi din ni Gultiano na nakikipagtulungan na ang SOSHA sa local police para matunton ang bata. Handaan niya nilang tulungan ang biktima kung nanaisin nitong magsampa ng kasong kriminal laban sa security guard. Kapag may violation of the law, yun po, i-coordinate po natin yan sa local police since sila po ang may jurisdiction sa pag-file ng appropriate na criminal charges against doon sa security guard. Sa inisyal na investigasyon ng Mandaluyong Police na nakasasakop sa mall kung saan nangyaring ang insidente, lumalabas na uniforme ng paaralan sa Quezon City o Pasig ang suot nito. Napag-alaman po natin na itong insidente na ito ay nangyari noong December 17, 2024 pa pero nai-repost lang daw po kahapon. Sa ngayon po, ang ginagawa ng ating investigators, ongoing po yung kanilang research sa social media. Sinabi ni Colonel Madayag na kung minor de edad ito, aalamin din nila kung nasaan ang mga magulang at bakit hinahayaan na mag-isa ang anak. Iimbestigahan din daw ng Mandaluyong Police ang iba pang comment ng ilang netizen na posibleng sinadya daw ito ng babae sa video para mag-viral sa social media. Kaugnay ng insidente, sinabi ng Civil Security Group na maglalabas sila ng Memorandum Advisory upang ipaalala sa lahat ng security guard sa bansa na igalang ang karapatang pangtao habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.